ito. Dapat masugot ito. Ito, kaibigan natin ito, ha. Sino po? Si Secretary Jay Ruiz. Noong lumaban si Sol Aragones, unang-unang beses na congressman, 2010 yata yun, o 2013, hindi ko maalala na. At tinangka siyang dayain ng COMELEC doon sa Laguna. Kami po ni Jay Ruiz ang sumugo doon kasi tinatago nung election registrar doon eh. Yung mga PCOS machine, yung gitgitan, neck and neck. Konti lang ang lamang doon sa, hindi ko maalala kung 11, 12, basta mga ganong PCOS machines. Doon sa mga PCOS machines doon magkakatalo kung sinong mananalo kung si Aragones o si Aragon. Pangalan pa nga sila. Incumbent si Aragon. First time lumaban ni Sol Aragones ng congresswoman. Si Jay Ruiz ang kasama ko dyan. So, ako, kaibigan natin yan. Pero, nasa gobyerno siya ngayon at kailangan, siyempre, wala tayong magagawa kundi usain yung kanyang background. At may lumabas dito. At ito ay nilabas ng ating kaibigan si Mark Lopez. Na di umano. Ito noong October 30, 2024, ay mayroong kontrata si Secretary Jay Ruiz sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan. Yan, no? Noon ay pinamumunuan pa ni Mel Robles na siya ay namayapa na. Nag-resign na siya eh. So, payapa na siya. Tahimik na buhay niya. Yun ang ibig kong sabihin. Si Mel Robles. Payapa na, tahimik na siya ngayon. Nagpapahinga na siya. Bakit? Tama naman eh. Diba? Tahimik na. Payapa na buhay niya kasi nasa pribadong sektor na siya. Diba? Nagpapahinga na siya. Kasi napagod siya sa pagsisilbi sa gobyerno. O napamahinga na siya. Okay? O tama, wala namang masama. Yes. No problem. At itong kontratang ito ay para sa babasahin ko na as is para walang labis, walang kulang, parang pitong gatan. Leo, walang labis, walang kulang. Procurement of Broadcast Production and Transmission to TV Network of PCSO, Lotto Draws and Other Games and Programs. Ito, may dokumento ito. Ito ay joint venture ng IBC13, PCSO with Digital 8 Inc. Ang kinatawa ng Digital 8 Inc. ay si Secretary J.D. Ruiz. At ang kontrata ay nagkakahalaga ng 178 million 500,000. Ulit ito, 178 million 500,000. Ngayon, dapat ipaliwanag kung ano ang bahagi ni Secretary Ruiz sa Digital 8. Kung siya ay may-ari, si stockholder, director, CEO, chairman, at number 2, kung siya ay nag-divest na, ibig sabihin, pagka pumasok sa gobyerno, dapat yung interest mo sa mga kumpanya, lalong-lalo na yung mga kumpanyang may posibilidad na may kontrata sa gobyerno o nakipagkontrata sa gobyerno, ay tatanggalin mo na sa sarili mo. Bebenta mo, transfer mo. Yung totoong divestment ko, yung totoong divestment, hindi yung kunyari lamang. Oo. Patunayan niya kasi yun nga Caesar's wife standard para sa mga ganitong mga bagay kung ikaw ay papasok sa gobyerno. Ang sinasabing tama ito. Pero ito ay reklamo na walang pumapansin. Ito mo, COA Audit Report. Fact check nyo ako. Kung hindi totoo to, batukan nyo ako. What? Ito. Sa Department of Agriculture, COA Audit Report 2023. Sinasabi nito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba?
Siya muna ang Department of Agriculture. Meron siya rito mga disallowance and suspension. Okay, in fairness to President Marcos, ito uulitin ko, hindi porket dinisallow ng COA at sinuspend yung payment ay ito ay may hindi na tama. Preliminary pa lang to. Kaya yan ang paulit-ulit natin sinasabi doon sa kaso ni Vice President Duterte. Yun din ang sasabihin natin kay President Marcos. Hindi porket may disallowance ay mali. Pero meron din sinasabi. The fact remains, mayroong disallowance. Ayun. Yan. Subject to final report nito. Okay. Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay, hold your breath, 2.176 billion. Okay. Oh, God. Ngayon, ito, meron pa, bukod doon ay 1.521 billion. Settled suspension, disallowances, and charges. Then, may ibig sabihin yan ay may 655 million na unsettled na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, sa oras na ito, ay 7.357 billion. Wow. Sa ngayon, as of the last audit, yung 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo po itong COA Audit Report 2023 sa Department of Agriculture. Yan. Hanapin nyo. Huwag kayo maniwala sa akin. Baka loloko ko sa kayo di ba? Maaaring niloloko kayo. Iluluko ako Oh, eto pa ha. Ito ay allegation pa lamang. Ngunit, ito ay dapat imbestigahan. Okay? Gayon, may magsasabi dyan. Pag-umunahan ko na kayo sasabihin, chismis lang naman yan alam nyo, ang ombudsman po, kahit nga anonymous, may sumulat sa kanya, anonymous. Anonymous yun. Anonymous yun. Emil John Doe. Ito yung sabihin, kahit hindi magpakilala yun ang susumbong, may kapangyarihan ng ombudsman na tingnan kung totoo o hindi. Eto, mayroong kahit pa paano documentation Ito bubuksan ko lang po. Mahaba kasi ito Mahaba at kailangan medyo matagal-tagal ito. Pero ito yung nabanggit na natin na cat's eye, di ba? Na sinasabi nila noon na ito ay may problema. At hindi po tayo nagsabi, hindi lang basta tayo-tayo lang, hindi haka-haka, no less than Mayor Benji Magalong. Sino ba si Benji Magalong? Para dapat ay tignan natin, hindi na yung paniwalaan. Imbestigahan lang natin baka may laman. Si Benji Magalong lamang po ay isang decorated na PNP general nung nagretiro. At kung napanood yung Mama Sapano, siya ang nag-imbestiga dun sa Mama Sapano massacre at siya po niresist niya lahat ng pressure para doon sa PNP BOI Board of Inquiry sa PNP BOI report ay maabsuelto o wag sisihin si Pangulong Aquino. Noong time na yun, 2015 yun Di ba? January 15, 2015 nangyari yung Mama Sapano massacre. March yung BOI. Noong nakatunog ang Malacanang na ang nilalaman ng report na isusunite sa publiko ay ang may kasalanan ay si Pangulong Aquino. Ang daming pressure. Pinangakuan na, huwag mo nang isali si Pangulong Aquino dyan. Baka ikaw pa ang gawing chief PNP. Ayaw niya. Diba sabi niya, yun totoo yun nung tinanong siya ni Rain, Sir, diba nasa inside track kayo for PNP chief? Paano kung ang lumabas sa ating inquiry, sa ating investigasyon ay ang may kinalaman, ang may kasalanan, ang may kinalaman yung mga
mga extremist na Muslim na pinagpapapatay yung SAP 44. Hindi po lahat ng Muslim, ha? Ano lang po, yung may maliit na bahagi lamang na medyo extremist. Ha? Sila ang bumatay, pero paano nangyari at kanino ang may kapabayaan na napatay yung SAP 44, inaalam noong DOI. Sabi niya, alam mo, sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Yun ang sabi niya. Kaya hindi siya nagpatinag. In-expose niya to. Eto pala, mayroong sundot-sundot. Hindi yung sundot-sundot na iniisip ni Wenner, ha? Sundot-sundot siya ng mga facts. Ito ang nakuha niya. Ito palang cat's eye, yung makintab. Kung pag dumadaan ka tinamaan ng headlight mo, kumikinang. Kaya sabi mo, hindi hindi masyado nakabaon. Dapat din nakabaon para maayos. Ito pala. Ito, ha. Etong internally illuminated solar pavement level marker, road stud, yun pala ang technical term ng cat's eye. Yan. Hindi yung cat's eye na meow, 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 meow. Hindi yun, hindi. Ang presyo lamang nito ay 1,720 average pag nag-canvas ka. Minimum of 100 pieces a order. So 1,700 kung minimum of 100 pieces. Siyempre, kung milyon-milyon ang o-orderin mo, ay makakamura. Ganun lang. Parang yung mga t-shirt ni Victor, di ba? Mas marami. Mura. Yan. Okay, yung mga bags nito. Yan. Mas marami, mas mura. Ganun yun eh. The economies of scale yan eh. Ang tawag yan. Okay. Ito na. Ang siningil, documented ito ang siningil ng ating gobyerno ay grabe. Ito ba talagang karera Ito, 11, nandito na, yung 11,720. Yan, nandito yung computation, Yan, detailed unit price analysis. Ang siningil sa taong bayan, kasi tax money natin yan Hindi naman pera ng mga private sa mga kongresista, hindi ng private funds yan Taxes yan, 11,720. So ito, let's do the math. Ang patong, again, hindi yung patong na iniisip ni Wenner, ito madumi yung subo. Sabi mo, nakabaon, sumusundot, tumapatong, ito, tayo, hindi kami ganyan, sapagat yung mga ganyang mga maduduming pag-iisip ay labag sa aming pananampalataya ni Kajubi. Ikaw lang ang ganyan manyakis ka kasi Anyway, joke lang. Siyempre, loves ko yan si Wenner. Ito sa bawat piraso, ang patong ay 9,900 pesos.